Hello mga Mars! Good morning! Welcome to my another vlog cooking video. So for today's video, gagawa ko ng biryani. So ito yung mga pinakagustong-gusto ng amo ko sa mga niluluto ko. So ngayon, kagigising ko lang, kagawa pa ako lang dito sa kusina. So iinom muna ako ng warm water. Ito yung ginagawa ko yung pagising ko. Bago ako kumain ng almusal, kailangan warm water muna with lemon and honey. Yan muna yung iniinom ko para medyo maano yung kilos natin, masigla. Kapag umiinom ka kasi ng warm water, parang pinagpapawisan ka kaagad, tapos doon na parang sumisigla yung katawan mo. Kaya maganda talagang iinom ka ng warm water sa umaga. So ngayon, nakikita nyo, maglilinis na ako ng chicken. So start ko na siyang linisin. So ganito pala ako mag-cut ng chicken. Mas madali siyang cut pag ganito. So dalawang chicken nga pala yung lutuin ko. So nakat ko na yung isa bago ko pa nakuhanan ng video tong isang to. Ay, pinakita ko lang kung paano ako mag-cut ng chicken. So para magkaroon naman kayo ng kaunting idea. So ganito yung pag-cut ng chicken para mas madali siyang i-cut. Sa pagluto pala ng biryani, ang pagkat ko ng bawat isa sa chicken ay ginagawa ko siyang 8 pieces. So, depende rin naman yan sa inyo kung anong kalaking gusto nyo ng chicken, kung gusto nyo ibang version ng luto. Kasi minsan yung ibang luto nito ay binabalatan siya, tinatanggal yung balat niya. Pero para sa akin, hindi ko na siya tinatanggal ng balat kasi yung balat ay nagdadagdag ng kaunting lasa sa manok. So, ang ginagawa ko na lang dyan, kapag hindi ko tinatanggal yung balat, talagang nililis ko siyang maigi. Talagang hinahaplas ko siya isa-isa ng may maraming asin para matanggal yung langsa niya at yung mga konting balahibo sa balat ng manok para malinis na malinis talaga. Kasi dito, kailangan ang manok dito ay kailangan linis na linis talaga. Tatanggalin mo yung, kahit yung mga laway-laway na yan kasi makati talaga yung manok dito. Magkakaroon ka talaga ng allergy. Katulad sa akin, nagkakaroon ako ng allergy pag kumakain talaga ako ng manok. Kaya bira na akong kumakain ng manok. Kasi may maintenance na ako sa allergy. Kasi lagi na lang ako nangangati kapag kumakain ako ng manok. So, kailangan talagang malinis na malinis yan. Iwan ko ba, nung nasa Pilipinas ako, wala naman akong allergy sa manok. Pagdating dito, nagkaroon ako ng allergy sa manok. Pati sa itlog, nagkaroon na rin ako ng allergy. Grabe. Kaya ngayon ang ginagawa ko, puro gulay na lang nakakain ko eh. Minsan nakakain din naman ako, pero kailangan ko talaga uminom ng gamot. Siguro yun nga yung kasabihan natin na kapag sobra naman talaga ay masama na sa katawan natin. Kaya dito naman kasi talaga araw-araw manok, araw-araw itlog, wala kang ibang pagbabalingan na ulam. Yun na lang. Kaya ako dumidiskarte na lang ako sa ibang ulam ko. Minsan luto, talaga gulay. So ayan, pagkatapos ko siyang lamasin sa asin, isa-isa. So ngayon, lilinisin ko naman siya sa running water para talaga linis na linis siya. Kasi pagkatapos niyan, dyan mo makita yung maglalabasan yung mga laway-laway pag hinuhugasan mo na sa running water. Kailangan talaga kukulkulin mo isa-isa. Yung iba nga dito, nilalamas pa yan sa lemon o kaya soup. Ako ginagawa ko naman yung paglamas sa lemon kapag may lulutuin ko ay may sabaw. Pero kapag sarsa lang naman yung lulutuin ko, okay na yung asin at tubig lang ang panglilinis ko. So bago nga pala ako mag-umpisa kanina mag-ready ng manok, nag-ready na ako kanina ng sliced onion, tomato, and then kusbara or coriander, mint leaves, kung tawagin dito ay nana, ginger with garlic, and then yung masala, and then kamon, and then chili flakes, and then curcum, and then ito yung mga seeds pang sa boiled rice, na-ready ko na lang din siya. Sa magtatanong kung ano-ano yung mga sangkap na ginamit ko dito sa pagluto ng biryani, tapusin niyo po yung video, doon yung makikita lahat ng ingredients na ginamit ko dito sa pagluto ng biryani. So dako na tayo sa pagluto. Sa malaking kaldero, naglagay lang ako ng 2 serving spoon oil. Nilagay ko na yung in-slice kong onion. So, antayin lang natin siyang maging golden brown and then mag-translucent na yung kulay niya. Halu-haluin lang natin. At kapag ganito na yung hitsura niya, haluin pa ng kaunti hanggang sa maging ganito yung kulay niya. Maging red na talaga siya as in golden. Kapag naging golden brown na, saka natin ilagay ngayon ginger, saka yung garlic na pinaghalo natin. Yan yung ginadgad na ginger at garlic. Yan yung magbibigay ng lasa dyan sa manok. Pagkatapos natin ilagay, halu-haluin natin hanggang lumabas yung pinakaamoy ng ginger at garlic na nilagay natin. At saka natin ngayon ilagay yung manok. Kailangan yung manok ay magiging golden brown din hanggang sa maging combine yung lasa ng ating mga unang sangkap na ginamit dito. Ito yung tawagin sa atin ay sangkutsa. Kailangan ay sangkutsahin natin maigi yung manok para yung lasa niya talaga ay manuot talaga sa loob ng manok mismo. Para kapag nakulo-kulo na siya at ilagyan na ng tubig, yung lasa niya nasa loob pa rin siya ng manok at hindi siya magiging malangsa. Ito yung isa sa mga sekreto ng pagluluto ng sarsa para hindi siya malangsa. At kailangan manuot niya yung lasa niya sa loob ng manok. And after that, lulutuin ko muna siya ng 15 minutes. Tinakpan ko muna siya hanggang matapos yung 15 minutes. At ngayon, ilalagay ko na ngayon yung in-slice kong tomato. Halu-haluin ko lang din siya hanggang sa maging melted na yung tomato. Kailangan talaga yung tomato ay melted na talaga siya at combine na siya sa ating manok. Kaya yan, tinakpan ko muna siya another 15 minutes. So, after 15 minutes, ito na yung itsura niya, nagtubig na siya. So, ngayon naman, ilalagay naman natin ngayon yung lemon, yung in-squeeze na lemon. Yan yung magtatanggal ng lasang manok. At nilagay ko na yung masala powder, coriander powder, and then chili flakes, and then yung curcum. So, after that, haluin ulit natin siya hanggang mag-combine yung mga ingredients na nilagay natin. So, paghahalo naman, kailangan idahan-dahan yung paghalo.
Kasi kailangan ay buo pa rin yung ating manok. Ang pangit naman kasi kung isa-serve natin at hindi presentable yung pagkakaluto natin. At ngayon naman, naglagay na ako ng salt. At ngayon, ilalagay ko naman ngayon yung yogurt. Yung yogurt is 1 cup. Yan yung magbibigay ng creamy sa ating nilutong biryani. So, pagkatapos niya, halo-haloin ulit natin siya ng dahan-dahan lang. Hanggang sa maghalo-halo lang lahat yung sangkap na ginamit natin. At ngayon, ilalagay ko na yun yung coriander at yung mint leaves na kinat ko ng maliliit. So, ayan. Halo-haloin na lang natin hanggang sa mag-combine na lahat ng mga ingredients. At naglagay din ako ng 2 chili spicy. At yan, tinakpan ko siya hanggang maluto siya ng 40 minutes. After 40 minutes sa pagluluto, naglagay ako ng kinat kong potato. Ito lang ay optional lang naman to. So, gusto lang ng mudra ko na may potato, kaya naglagay ako nito. Set aside na natin yung chicken. So, dito na tayo sa pagbubol ng rice. So, naglagay ako ng laurel. Nilagay ko na rin yung cinnamon roll, hill, and then yung Swiss mar, and then star anise, and then naglagay ako ng cut na coriander and mint leaves, and then butter. And then naglagay ako ng lemon, and then salt. And then antayin na lang natin siyang kumulo. Saka natin ilalagay ngayon yung ating binabad na basmati rice. Yung basmati rice ay kailangan yan yung gagamitin natin dito. Yung magandang gamitin sa biryani. So ayan, antayin lang natin siyang kumulo hanggang maluto ng kaunti yung rice. Huwag natin i-overcook kasi lulutuin pa natin siyang kasama yung chicken. So ayan, i-strain ko muna siya para matanggal yung tubig niya. Pagkatapos nating masala yung basmati rice, so ngayon ito na yung chicken. Ilalagay natin sa ibabaw niyan yung rice na niluto natin. Tapos ngayon, ilalagay natin ngayon dito ngayon yung yogurt na nilagyan natin ng saffron. So yan yung magbibigay ng kulay sa ating yogurt. Yung yogurt pala, inilagyan ko ng kaunting fresh milk para mukhang creamy siya. Saka nilagyan ko siya ng 1 spoon ng butter. So ayan, ngayon nilagay ko na ngayon yung onion na prinito ko kanina bago ko nag-umpisa magluto. So yan yung magbibigay ng kaunting lasa sa ating rice. Ngayon takpan na natin siya ng silver paper at antayin na natin siyang maluto ng kaunting oras lang. So ayan, luto na siya. Ready to serve na yung ating biryani rice. Gustong gusto ito ng amo ko pag ako nagluluto nito. Ubos talaga nila lahat to. At yung natitira nakakain pa rin nila hanggang kinabukasan. So ayan, sa pag-plating, naglagay lang ako ng prinito kong mga onion sa ibabaw saka yung kuspara. Hello mga Mars, thank you for watching. See you again to my another vlog cooking. Thank you. God bless all.